saan kailanman di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Warm heart, warm heart, warm heart, warm heart, warm heart. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa palatuntunang Warm Heart. Narito na naman po ang programang handog sa inyo ng Hipilang Radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa palatuntunan. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman si Steph Vicente. At sa episode ngayong araw ng Warm Heart ay aalamin natin kung paano po ang ating mga pasuguan sa ibang bansa, mga embahada, ay tumutulong po sa ating mga kababayang overseas Filipino workers pagdating naman po sa kanilang well-being. No? Hindi lamang sa physical well-being, kundi maging sa kanilang mental well-being na rin. Kasi ito, Steph, at ating mga ka-Warm Heart na nakikinig at nanonood sa ating Radyo Pilipinas World Service. Nabalitaan namin ni Steph na kamakailan po nakilahok si Philippine Ambassador to Japan, Her Excellency Mylene Garcia Albano, sa isang pulong ng ambassadors para talakayin ang issue ng loneliness at isolation. Pinangunahan po ng pamahalaan ng Japan ang pulong na ito sa pamamagitan po ng kanilang kinatawan na si Honorable Mihara Junko, Minister for Loneliness and Isolation, at Honorable Miyaji Takuma, State Minister for Foreign Affairs of Japan. Mayroon pong iba't ibang ambassadors at representatives ang lumahok mula sa 11 mga bansa at rehiyon na nagbahagi ng kanilang karanasan at estratehiya o pamamaraan upang tugunan ang issue ng loneliness at isolation. At alam naman po natin dahil marami tayong mga overseas Filipino workers, no, Steph, na matagal ding nawawalay sa kanilang pamilya. Mayroon din po itong epekto sa emosyonal na aspeto ng buhay ng overseas Filipino workers o OFWs at yung pamilya nila na naiwan dito sa Pilipinas. Kaya makikibalita tayo, Steph. Yes, at ayun nga, para talakayin nga ang naturang meeting with ambassadors on the issue on loneliness and isolation, ay makakasama natin mismo sa ating programa ang ating ambassador to Japan, Her Excellency Mylene J. Garcia at Albano, at syempre kasama rin natin ang welfare officer ng Philippine Embassy in Tokyo, Japan, walang iba kundi si Sir Jeronico Herrera. Ambassador Garcia Albano and Sir Jeronico, welcome po sa Warm Heart. Medyo may feedback tayo. Sir Jeronico Herrera, Ambassador Garcia Albano and Sir Jeronico. Baka may monitor po kayo dyan, Miss Jens. Ipa-mute na lang po ng monitor para walang feedback. Thank you po. Good morning po. Ayun. Thank you din po sa paglalaan ng oras namin. Alam namin, Sunday is a rest day. So, maraming salamat po sa oras na ito na binigay nyo sa amin. Ngayon, ang una po naming katanungan at siguro interesado din po ang aming mga ka-Warm Heart. Gaano po kalaganap ang problema ng loneliness at isolation sa Japan, lalo na po sa ating mga overseas Filipino workers or kahit yung hindi mga nagtatrabaho dyan, siguro mga spouse na rin na Pinoy na spouse ng mga Japanese or ating mga naninirahan na dyan, Ambassador? Yeah. So, pasalamat nga po kami na naimbita kami doon sa meeting ng Ministry of Social Isolation and Loneliness. So, doon po nalaman din namin na talagang malaki po ang problema dito sa Japan ng loneliness and social isolation. Ayon po sa datos ng Japanese government,
as of December 2024, aabot po sa 39.3% ng mga tao dito sa Japan ang nakakaranas ng loneliness. So, nalaman din namin that some of the reasons na nagkakaroon nga daw is Hold on because, po, Ambassador. first, Sorry for interrupting po. Medyo nagkakaroon lang po ng feedback. If magkasama po kayo ni Sir Herrera, pwede pong pa-mute Yes, na lang yes. ng kanyang mic or ano para wala po tayong feedback. I'm sorry po kasi medyo may feedback so i-ano na lang natin. I-mute po yung sa side ni or yung monitor po ninyo kung meron pong monitor. Siguro pa mute po muna si mute Sir. daw natin. Ayun. Para walang feedback. Ayun, patry Okay, po sige. ulit. Try po. So, Okay, go ahead po, sige. Ambassador. Sorry po. So we'll try again. Yes. So Yun, ang better po. sinabi po sa amin na Okay na some po. of the reasons na nagkakaroon nga daw po ng mga episodes of loneliness is number 1, yung pagkawala po ng minamahal sa buhay. Number 2, yung paninirahan po na mag-isa dito po sa Japan. Number 3 is pag-alis po sa trabaho or paglipat ng paninirahan. And number 4, yung matinding mental or emotional na pakiramdam. So, mataas din po ang bilang ng single person households dito po sa Japan. May datos din po sila na by the year 2050, in urban areas, aabot po sa 50% of the households are single person households. So mag-isa lang po nananirahan, wala pong kasama. Sa atin naman pong Filipino community dito sa Japan, ang nalalaman din po namin sa kanila that some of the reasons po na baka experience episodes of loneliness is yung minsan po yung stress sa trabaho, masyado po matindi. Number 2 is minsan yung iba po nahihirapang umuwi sa Pilipinas at makapiling yung kanilang minamahal. Sometimes because of meron pong restrictions sa kanila contract or minsan sa kakulangan din po ng financial means para po makauwi sila. Number 3 po is yung language barrier. Minsan nahihirapan din po sila, hindi naman din fully conversant po in Japanese, so medyo may problema rin sa communication. At number 4 po, yung siguro hindi rin po nasasanay pa yung mga kababayan natin dun sa naiba namang kultura po dito sa Japan. Ayun. So yun po ang alam namin about our Filipino community dito po. Okay. So basically, medyo challenging ang work kung minsan. Hirap silang umuwi sa Pilipinas. Tapos language barrier, no? Mahirap din to. Marunong ka ba mag-Japanese, Steph? Challenging po. And then, yung last one is, Steph, language barrier and cultural adjustment. Ayun. So, tapos by 2050, ang household pala sa Japan, Steph, ay likely 50% ang mga single lang, no, or isolated, mag-isa lang sila sa bahay. So talaga nakakaapekto yung natin, no, yung pagiging mag-isa lang, no, na walang karamay para maapektuhan ang ating mental well-being. Oo nga, tunay nga na no man is an island. Yes, no? Parang yun agree. ang pinapatunayan lalo no ng datos mula sa Japan. Ambassador, ito naman po ang aming katanungan. Paano po itong mga nabanggit na concerns po no regarding dun sa mental well-being ng hindi lamang ng ating mga kababayan dyan sa Japan, kundi maging ng mga Japanese citizens mismo kasi nga sila talaga yung may datos na ito nga na by 2050 50% ng households ay kumbaga mag-isa lang, no? Isa lang yung tao dun sa household na yun. Ay paano po ba ang mga ito tinutugunan ng bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan? Ang ating pong pamahalaan, yung embahada natin dito and yung consulates general natin, nakikipag-ugnayan po sa Japanese
Japanese government para din mag-continuous po ang ating dialogue sa kanila kung ano man po ang pwede nating mapagtulungan para tulungan yung ating mga kababayan po, mga programa na pwedeng ma-access ng ating mga kababayan from the Japanese government para matulungan din po sila. Especially because ang Filipino community po natin dito sa Japan, malaki po. We number around 320,000. And itong mga Filipino communities are spread out all over Japan. So while meron naman po tayong embahada and 2 consulates, minsan po is nahihirapan din po tayo mag-reach out sa kanila and sila po sa atin. So we continuously coordinate with the Japanese government, especially po dun sa mga local government units at sa mga Filipino communities po natin sa iba-ibang lugar dito sa Japan. One of our concentrations now is really to bring our services sa iba't ibang bahagi po ng Japan. So meron po tayo parang tinatawag din natin na caravan na ginagawa din po namin dito sa Japan. So ang embahada po, dala po natin ang ating Migrant Workers Office personnel, ang ating tourism personnel, ang trade personnel natin, and ang agricultural personnel. Lumilibot po tayo para po ang mga serbisyo ng embahada at consulates ma-access po ng ating Philippine community sa iba't ibang lugar. So, may kasama din po natin ang ating MWO officer, si Nico Herrera, and I will invite him to also share some of the other services po ng ating embahada sa Philcom natin dito sa Japan. Si Okay. Nico, please. Yes, Miss Steph, Miss Bea, good morning po. I hope clear po ako. Opo, medyo may echo lang po ng konti kay Sir Nico. Pero I can proceed, ma'am. Yes po. Ma'am, sabi nga po ni Ambassador, we provide, usually po lahat naman ng services namin ay libre at para po ito sa ating mga kababayan po, para naman po magkaroon sila ng mga aktibidades para hindi naman din po sila magkaroon ng kalungkutan, magkaroon po sila ng mga pagkakaabalahan para maiwas din po yung stress din po nila. Sa mga activities din po namin with our counterparts and stakeholders here in Japan, clear po yung coordination namin from MWO and OWA Tokyo para po mapalaganap din po yung importansya of information about these issues na ating pinag-uusapan ngayon po. We have to make it sure na kasama natin sila to respond on those agaran na assistance for these workers and pagpapalaganap ng mga information regarding all of this matter po. Okay. Eto naman po, no, kasi nabanggit na po kung ano yung mga services. Curious lang po kami. Syempre po may mga dumudulog po, no, na kung hindi man yung mga residente na talaga sa Japan na mga kababayan natin, mga nagtatrabaho naman bilang OFWs. Ano-ano po yung karaniwan na mental health concerns ng ating Philcom na idinudulog po dyan either sa mismong embassy or sa ating MWO? Miss Bea, Miss Steph, sa karaniwan po kasi natin nakukuha ng mga kaso regarding all of these mental health concerns. Meron po yung mula sa pinakasimpleng kalungkutan hanggang dun po sa pinaka-extreme na tinatawag po natin depression or schizophrenia po. Meron po tayong mga ganyang kaso po. Sa amin pong pagmamonitor ni Amba, Miss Bea and Miss Steph, medyo may kaunting pagtaas po ngayong taon kumpara po last year. Kasi po last year, sa 2025 po, 2024 po, meron lamang po tayong 5 kaso. At ngayon pong 2025, may 8 na po agad tayo natalang kaso. At 4 po sa 8 kasong ito ay actually kinailangan po ipasok sila sa facility. Meaning to say, extreme po yung pangangailangan nila na to secure their safety at yung safety rin po ng mga nakapaligid po sa kanya, Miss Bea. Kung titingnan nyo ho, 8 at kasasampa lang ho ng August, unlike last year na
5 po for the entire year. Kaya po kami, si Ambassador po, masugid po yung kanyang panawagan sa lahat po na hingi po yung assistance ng embassy for this matter para po alam din po namin yung gagawin namin for them. Kalimitan din po napapansin namin nila Amba at sa embassy po na tumataas ang kaso ho nito tuwing Disyembre hanggang darating po yung panahon ng spring. Oh, okay. Maari po ito ay dahil din po sa maraming selebrasyon sa Pilipinas at maari hindi sila kasama po doon at maari din po ito po yung mga panahon kasi ma'am na malamig, mas mahaba ang gabi at medyo mas madaling malungkot ang ating mga kababayan. Kaya napapansin ho namin na tumataas yung mga ganito pong kaso sa panahon pong ito. Ayun, syempre naman nakakalungkot din yun. Kung ikaw din ba, Steph, ay mag-isa ka sa ibang bansa tapos sa Pasko, tapos alam mo na yung mga pamilya mo at kamag-anak ay nagsasaya sa Pilipinas, tapos ikaw magtatrabaho ka pa or magja-duty, nakakalungkot talaga yun, ano? Saka Yes po, siguro, Miss Steph. Miss Bea, kalungkot po talaga. saka syempre, for sure, no? Kasi natalakay na din natin ito sa Warm Heart before, yung holiday Blues, oo. holiday stress, Mm-mm. no? Siguro, syempre nakakaranas nga. And yung homesickness pa lalong kumbaga, ayaw natin tong na ganito siya i-categorize, parang nawo-worsen yung mental health condition ng isang tao. Kapag ka na-experience yung ganito, no? Kasi nakakalungkot nga naman. Tapos, bigyang diin lang natin yung datos na binigay sa atin ni Sir Nico. 2024, meron silang 5 cases. And then, 2025, nagkaroon agad ng 8 cases. 4 dito ay kailangan ng facility or parang intervention from mental health professionals, ano? Ano po kaya ang dahilan, sir, based on observation natin na nung 2024, 5 lang, tapos by 2025, 8 cases po. Dahil po ba yun nga parang holiday blues, or paano po natin to ipapaliwanag, Sir Nico? Kasi ma'am, nasa mga panahon ho kasing ito, mas naging aktibo na ho tayo to get all of this data at Okay. marami na po tayong option for the workers to contact us at the embassy for them to be given necessary assistance po. Maari din po na tama nga po kayo, nakita rin ho namin na tumaas talaga yung datos po simula po noong nagpanahon ng December hanggang nag-spring po. Kalimitan po kasi ma'am, pag ini-interview na po namin itong mga workers ho natin, mapapansin ho natin na nagsisimula talaga, sinasabi nila na nagsisimula yung mga signs of depression at kalungkutan ho nila start by December po. And most likely, magti-trigger na po lahat yan few months after, kaya nakaka-capture na po natin lahat yung data, Miss Bea, Miss Steph. Ayun. Hindi ko naman po sinasabi na maganda na tumaas yung bilang, pero ang sinasabi ko rito is na-appreciate natin na mas marami na ang pamamaraan ngayon para ma-monitor, ano? Kasi doon, yun naman pala yung dahilan. At least ngayon, nababantayan, nakukumusta, nalalaman ng ating embassy itong mga overseas Filipino workers na nangangailangan ng tulong. Yun naman yung nakikita kong positive side, ano? Dahil pag alam natin kung sino yung mga nangangailangan ng tulong, nagkakaroon ng oportunidad para ibigay naman yung tulong. Ano? Steph? Tama naman yun. Saka, yun nga, Go ahead po. Na-mention ko na meron po tayo nung caravans that we conduct para yung buong services po ng embahada mapaabot natin sa iba't ibang lugar dito sa Japan. Pero apart from that, yung MWO office din po natin, sila po, malimit din po silang mag-travel po dito sa Japan at nakikipag-ugnayan sa mga employers po natin. Pumupunta po talaga sila sa place of work ng kung saan po maraming Pilipino Opo. at nakikipag-usap po sila sa mga employers at sa mga workers na din po natin. So they have a chance to see yung talagang working and living conditions at nakakausap po nila yung ating mga OFW. So I think the fact that we make ourselves
ourselves more accessible is talagang nakatulong din po sa ating mga kababayan dito. Alam po nila na nandito kami, na they're able to reach us either in person or through our various social media accounts. So we have been actively pursuing yung mga ganong effort po para lang matugunan yung mga problema ng on loneliness and isolation ng ating mga kababayan po dito sa Japan. Ayun. And I think na-appreciate nila yun, no? Ma-check talaga dun sa workplace para makita yung working condition. Ano? Nakakatuwa. Ayun. Ito naman po, ano-ano naman po yung mga gaps sa mental health programs natin, lalo na po sa mga Pinoy abroad? And meron po ba tayong mga program para sa gaps na ito? Sa mga gaps po, ang nakikita po natin dito sa Japan is medyo may kakulangan po dun sa mga accessible at culturally appropriate po na programs on mental health. Ang isa pa po is kulang din po yung Filipino speaking psychologists or counselors po dito sa Japan. Pero ang isang magandang news din naman po sa patuloy na pakikipag-ugnayan namin sa mga local governments is mismo po yung local governments, naglalagay na rin po sila ng opisina doon sa LGU to deal with foreign residents. So kabilang na din po dito ang mga Pilipino para meron pong makausap at mapuntahan yung mga kababayan natin sa iba't ibang mga LGU po. Meron nga din po kaming alam na mga Filipinos na nagvo-volunteer po dito sa mga foreign offices nitong mga LGU para po kung meron namang pumuntang Pilipino, meron din po silang makausap na Filipino speakers po. So as to yung mga efforts naman po ng ating MWO dito at services ng Embahada, I will ask Nico to speak on that. Okay, sige po. Go ahead po, Sir Thank you, Nico. Amba. Miss Bea, Miss Steph, aside po doon sa nasabi kanina ni Ambassador na monitoring, kasi we really go as far as Akita, Aomori, kasi yan yung mga areas talaga, ma'am, na malayo na sa Tokyo. Nagko-conduct din po kami, usually, sabi ko na po kanina, na free services for trainings, seminars, reintegration programs, mental health awareness seminars. Kasi naniniwala po kami na yung pag-aktibo po sila at busy po sila sa mga ganitong bagay po, nababawasan yung kalungkutan. At yung kalungkutan usually naman ang pinagmumulan at simula ng mga ganitong bagay po. So, libre po ito, hino-host po ito namin usually sa embassy. At pag ganyan po, may nakikilala po silang mga kababayan po natin na mga Filipino community leaders na dati rin po alam yung sitwasyon nila. So with that, nakakabuo po tayo ng network of support from them na sila-sila rin po ay nagagabayan sa isa't isa po kung ano yung gagawin. Meron din po kami, sabi na nga ni Amba, nagme-maintain din po kami ng Facebook page. Ang Facebook page po namin ay MWO-OWA Tokyo po at open po yung part po noon para sa messenger po noon. Kasi Miss Bea and Miss Steph, meron po tayong mga kababayan minsan na gusto lang po nila minsan labasan ng sama ng loob. Hindi naman kailangan, gusto lang nila may makausap. Minsan gusto lang nilang masin sila at meron silang makausap na hindi family member, hindi kaibigan, kundi someone who's willing to listen. At kami po nila Amba, nakikita namin po yun sa Facebook po namin, sa Messenger po namin na maraming ganong kaso at ganun po mismo yung binibigay namin serbisyo sa kanila. Gusto lang minsan na may makausap at marinig po yung sentimiento nila. Okay. Ayun, so talagang nandyan ang Filipino community support. And also po, pwede po kayong dumulog anytime sa FB page po ng MWO. Oo, ayan. At nakakatuwa nga din na iba talaga kapag ka may support system ka, no? At minsan kasi sabi nga ni Sir Nico na they only need someone to listen. Yes. No, kahit hindi pamilya, no, kahit hindi kaibigan, 'di ba? Or minsan nga kasi 'di ba sa strangers tayo nakakapag-open kasi no judgment. Oo nga, no. Tama yun, Steph. So, at saka kailangan no yung masin sila, no? Parang,
yung karamay ba, no, na ano, kasi minsan kapag pakiramdam natin nag-iisa tayo, doon medyo dark yung pakiramdam, ano, walang pag-asa. So, pag may kasama, mas lighter ang load, no, Steph? Ito lang, medyo ifa-follow up ko lang, no? May follow-up question lang po ako. Kasi nabanggit yung family and friends, no? And yun nga, kailangan lang nila na someone to listen dun sa kanilang stories. Matanong ko lang po, meron pa rin po bang stigma, no? Na regarding mental health among our kababayans dyan po sa Japan, no? Knowing din yung mga figures din on mental health conditions sa Japan mismo. Go ahead po. Yung ano po, yung sinabi niyong tama nga po yan, no? Parang may stigma pa rin po siguro associated with mental health problems. Usually, syempre, ang mga tao ayaw nilang mahusga, ayaw nilang malaman ng mga iba na meron silang mga ganitong problema. And pwede rin pong baka hindi maintindihan kung bakit sila nagkakaproblemang ganito. So, kaya din po, and sometimes they could be worried that this could affect yung trabaho po nila at baka mawalan pa sila ng trabaho. So, talagang may hesitancy po na mag-share ng mga problemang ganito. Kaya nga po, in as many ways as we can, we open lines of communication with them. So either in person or through social media or through calling us, meron po silang makausap. Gusto ko rin po ibigyan ng malaking halaga yung role ng Filipino community po natin sa Japan. Sa mga panahon po ng mga kagaya nung sinasabi ni Welfare Officer Nico na December to Spring, talagang mahirap po. So, mabuti yung PhilCom natin dito. Very active po sa mga simbahan natin. So, nakita po natin sa most of the Catholic churches dito, ang mga lectors po, yung mga tumutulong sa pari, ang mga choir natin, mga Filipino. So, I think that is also another avenue through which our Filipinos here in Japan are able to stay connected to one another. Yung active po sila sa mga activities for the community. Dito naman po sa Tokyo, meron din po tayong yearly Philippine Festival that we hold towards the end of November or first week of December. That is again a big event, an opportunity ng mga Pilipino po natin are able to gather together for a weekend, Saturday and Sunday po yan. May mga programa po tayo, mga show, may performers po tayo. Marami din po tayong mga Filipino food na nabebenta po dyan ng mga stall owners and Filipino na mga nagluluto po dito sa Japan. So, very maganda po yung attendance natin. Marami pong pumupunta, not just Filipinos, pati mga Hapon na rin po. And it's an opportunity for them to communicate and yun po, mag-share, magkita-kita. Ang welfare office din po natin dito, they also hold sports events for ating mga OFWs and Filipino communities. Ayun. So, marami pong efforts to reach out to our Filipino Oo community here. nga. Parang masaya to kasi pista talaga ang dating, no? Parang festival, merong mga shows, may food stalls or bazaar para sa mga foodie. Kagaya namin ni Steph. At meron ding sports, ano? Parang doon ka talaga magkakaroon ng pagkakataon na makihalubilo sa mga kapwa mo Pilipino. Dahil, syempre, hindi naman lagi na may mga, nagpunta nga sila dyan to work, ano, Steph? So, minsan, hindi pa magkakamatch yung mga days off nila. Pero pag holidays, talagang opportunity na, uy, magsama-sama naman tayo, no? Ito yung nakakatuwa pagdating dito sa parang Filipino community support, no? Nandyan pa rin nakikita natin yung bayanihan, no? Ito yung kultura ng bayanihan, nagtutulungan. At syempre, hindi lamang sa yung damayan kapag may hamon sa buhay, pero yung kasiyahan, no? Which is natutuwa tayo na meron pa rin ganun. Dahil yun nga, opportunity nga ito for our
Filipinos abroad, lalo na dyan sa Japan, na magkaroon ng kumbaga kaibigan, no? Mag-build ng mga relationships na yun, para damayan sila sa kanilang mga challenges. Ito naman po, Ambassador or Sir Nico, kung sino man po yung pwedeng sumagot. Nalaman po namin, totoo po ba may Ministry for Loneliness and Isolation sa Japan? Katumbas po ba ito ng NCMH dito sa Pilipinas, National Commission on Mental Health? Paano po nyo ipapaliwanag sa atin itong Ministry for Loneliness and Isolation sa Japan? Itong ministry po, itinatag ito ng gobyerno ng Japan noong 2021 pa po. So, nung kasagsagan ng COVID. And this was meant to address po ang tumataas na kaso ng depression, suicide, at social isolation dito po sa Japan. So, yun na nga po na-mention nyo kanina that the ministry is led by an equivalent po ng senator dito sa Japan, si Honorable Junko Mihara. So, nandun din po siya dun sa meeting na naganap dun sa mga ambassadors para pag-usapan po ang mga ginagawa nitong ministry na ito. Ang trabaho po ng opisina nila is palakasin yung coordination sa iba't ibang ahensya ng Japanese government, gaya ng mental health support, outreach po para sa mga seniors and those who are living alone, and para pagpapaigting ng community connections po. Yan ang nakita nilang mahalaga para po matugunan yung mga problema nila. Pero hindi rin po lang dito sa Japan nangyari yung may ganyan. Nakita po din natin sa research na meron pa rin pong mga ibang bansa na may mga ganyang government agencies na po. So while ang focus naman po nitong ministry is yung kanilang mga Japanese citizens, maari pong nakakatulong din po ito sa mga Filipinos natin because yung kanilang mga programa naman po are available not just to the Japanese citizens. They also share this with the foreigners who are living here. Kasama na po ang mga Pilipino. So in that way, nakita po natin aside from yung efforts ng national government, yung local governments din po kung saan maraming foreign workers, nakikita din po natin na sila mismo, meron din po silang mga kanilang programa, maliban pa po sa programa ng national government. Kasi alam din naman po natin na malaki rin po ang pangangailangan ng Japanese government ng foreign workers. So talagang nag-exert din po sila ng mga effort na tugunan kung ano yung nakikita nila mga problema. Isa na po dito is ito nga pong loneliness and social isolation. Okay. At ito po bang Ministry of Loneliness and Isolation na binuo noong 2021, sabi niyo po, Ambassador, meron din po ba silang program for foreigners? Siyempre, hindi lamang po sa mga Pilipino, kundi yung mga iba pong nationals na nagtatrabaho po sa Japan. As of now, wala po kaming alam na particular program nila na directed to foreigners po dito. Kabilang na po ang mga Pilipino. But again, dito po kasi sa Japan, kung ano man po yung mga programa available to the Japanese, available din po yan sa foreigners who stay and work and live here in Japan. So in that way, nakakabenepisyo din po tayo. As we were saying earlier, dun sa meron pong mga ilang local government units na marami pong foreign workers, nagtatayo din po sila ng separate office just to deal with the concerns of the foreigners who live and work in their area. Na-mention na po din namin kanina na meron po mga ilang LGU na aside from just having yung foreign parang office to deal with the foreigners in their area, meron din po silang ina-assign na mga tao who speak the language, pareho po ng Pilipino,
meron po nagvo-volunteer na mga Filipinos to work in those offices. Para nga po kung ano man po ang problema na makadating sa kanilang opisina, ay meron po silang makakausap na Filipino doon. So in that way, we are hopeful and we are optimistic na mas mapapaabot po yung serbisyo ng Japanese government doon sa ating foreigners, our Filipinos who live here in Japan. Maalaga po pala ang Japan sa kanilang mga foreign nationals, no? Talagang walang pagtatangi sa pagbibigay ng serbisyo basta kung sino man po yung nangangailangan ng tulong. Hindi po importante sa kanila kung Japanese ka ba, Pilipino ka ba, German ka ba, Russian, basta po need ng help, lalo na kung nasa jurisdiction. Sabi ni Ambassador, even local government unit nila, no, LGU, talagang tatatag ng separate na kumbaga unit na talagang tututok dito sa mga pangangailangan ng foreign nationals. Ngayon, curious lang po kami ni Steph kasi yun nga, di ba, sinabi natin kanina dun sa ating introduction ng topic. Kaya po namin nalaman na meron po kayong ganito dahil nabalitaan nga po namin yung meeting nyo po dito po sa mga ambassadors patungkol nga po dito sa issue ng loneliness and isolation. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin, ambassadors, or ambassador, kung ano po yung mga pinag-usapan ninyo na or tinalakay, parang policy making meeting ba ito? Or paano po? Ano po? Pwede niyo po bang i-share sa amin? Yung meeting naman po was an opportunity for us to exchange views kung ano nga po ang nakikita naming problema ng ating mga kababayan in particular. So siguro po mga 10 po kaming ambassador na nag-attend. And it was a mix of meron pong European ambassadors, meron din pong Southeast Asian ambassadors. So iba-iba at mga problema ng aming mga own nationals na bring out po namin doon. Nagtanong din po sila kung meron nga po tayong mga programa sa ating bansa or dito po sa Japan about yung mga ganitong problema. So nag-share din lang po tayo. But I think they particularly appreciated the fact that tayo po yung viewpoint of where we are coming from as far as isolation and loneliness is galing po sa mga workers natin dito sa Japan. So, iba naman po yung viewpoint na nakikita nila. And they expressed appreciation pagtapos po ng meeting na napag-usapan nga po natin. Kasi sa kadami naman po ng Pilipino natin dito, they're also very concerned about our welfare. So, they appreciated na nakashare po tayo ng ganong perspective doon po sa meeting. So, we look forward to attending more of those. In fact, we have been planning to pay a call in particular dito po sa minister nila. Busy lang po sila kasi katatapos lang din yung election nila for the upper house. So we'll just give it a little more time and we will call on the minister concerned po para mas ma-discuss natin kung ano pa po yung pwede nating gawing pagtulungan para po mabigyan ng solusyon ang mga problema ng Pilipino natin dito sa Japan. Ayun, nakakatuwa po at nagiging bahagi tayo nito, no? Parang ito is pulong to share best practices, ano? Kasi iba-iba po yung problema pero doon tayo natututo kung ano yung problema ng ganitong bansa, baka pwede sa atin or kung ano yung best practice natin, baka pwede po sa kanila. So yun po yung exciting part, no? Doon sa natutuwa po ako dito sa kumbaga ambassador activity na ito ni Ambassador. Now, Steph, meron ka pa bang katanungan kay Ambassador at kay Sir Nico? Ayun, mukhang nasagot na nila no yung mga naiisip natin tanong. Siguro ito na lang po, final message na lang po para sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na siguro no since ang ating mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service ay pagsilbihan, no, manilbi sa ating mga kababayan abroad, no. Baka may nakikinig sa atin na mga kababayan diyan sa Japan. Ayun po, go ahead po. Yes, gusto ko lang po ipaabot sa ating mga kababayan dito na hindi po kayo nag-iisa.
Nandito po kami, ang mga officers and members ng embahada at mga consulates general natin para po tumulong sa inyo. We have many avenues by which you can reach us. Meron po tayong emergency hotline, meron din po tayong social media accounts that I will ask si Sir Nico to share later on. Pero gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga Filipino community dito. Napakarami po na who seek on their own to set up these communities and groups para lang po makatulong sa kapwa Pilipino. They do this for service, hindi po sila binabayaran. Busy na nga po sila sa kanilang trabaho at sa buhay nila, pero nakahanap po sila ng pagkakataon at they really reach out to the members of the community. So kung hindi po dahil sa kanila, hindi rin po ganito karami ang mga Pilipino na that we are able to reach out to. So malaking pasasalamat po talaga namin sa kanila. And of course, yung ating partner agencies din naman po dito sa Japan, sa Japanese government, who are also tireless in helping us, no? I think they really have a soft spot for the Philippines and Filipinos in general. Kasi ang ganda po talaga ng reputation ng mga Filipinos dito sa Japan. We are known to be very good speakers of English, yung empathy po natin, talagang kilalang kilala dito sa Japan. And very cheerful, easy to get along with, very valued po ang Filipino community dito sa Japan. So we are thankful for that also. I'll ask Nico to speak about possible roles siguro ng yung Filipino families naman po natin na nasa Pilipinas, kung baka pwede po, meron malaki rin po ang pagkakataon na makatulong sila dito sa mga workers na nandito and OFWs natin sa Japan. So, Nico, please. Thank you, Amba. Miss Bea, Miss Steph. My last message na lang po would be for the family back in the Philippines. Baka po pwede na may mga pagkakataon po na kamustahin na lang din natin yung mga kababayan po natin, mga kamag-anak, OFW po natin sa Japan. Baka po may mga pagkakataon na we talk about light things, hindi na yung mga problema lagi pinag-uusapan ng pamilya. Kasi imagine po, nasa malayong lugar sila, walang nakakaintindi sa lengguwahe, hirap na hirap sila, nagigipit sila sa pera, tapos another problem ang sasabihin ng family. Baka pwede magsimula tayo sa usap natin ng kamustahan, kamusta ka dyan sa Japan? Kasi we want to establish po sana that the greatest support network po ng ating mga kababayan dito would be their family back home. Kasi sa amin pong pakipag-usap din ni Amba sa iba nating mga kababayan po dito, minsan ang stress ho nanggagaling din minsan. Unfortunately, masakit man pong sabihin, pero sa family rin po or minsan sa kaibigan. Sana po sila na yung maging konkretong support network ng family po natin, ng ating mga kababayan po dito, para hindi na po matrigger yung kalungkutan, yung stress, at hindi na po lumala yung sitwasyon ng kababayan po natin. Gusto ko lang rin po iparating sa family back in the Philippines. Mahirap ang buhay sa Japan. Hindi siya yung Tokyo lang na mailaw, makinang. Ang lalayo na pinupuntahan ng kababayan po natin na maaring hindi kasing kinang, hindi kasing bright ng Tokyo, maaring ito'y probinsya at mahirap na siyang makahanap ng support network. At sana ang pamilya ang maging support network po natin. Yan lang po, Miss Bea and Miss Steph. Ayun, napakagandang message, ano? Tama naman, no? Wag naman po yung tuwing tatawag tayo ay manghihingi ng pera o kaya susumbong ng isa pang problema. Hindi natin alam na baka habang tinatawagan natin sila, meron din silang problema, no? Tapos yung unang mong pambungad pag tumawag ka, another problem, no? Oo nga naman. So, tama po yun. Let us be aware, no? And, yun sabi ni Ambassador kanina, empathy, 'di ba? Yung pagiging empathetic and compassionate natin, isipin natin sila na baka naman pwede ngayon sa araw na to pag tinawagan natin sila, wag naman yung problema din yung ibibigay natin. Kumustahin. Ayun. So, napakaganda pong mensahe from Ambassador and from Sir Nico. Maraming salamat po sa paglalaan po ninyo ng oras sa amin. Alam po namin it's a Sunday and probably your day off po. Pero maraming salamat po sa
sa pagbibigay ng oras sa amin at sa mga insights na inyo pong ibinahagi sa amin, Ambassador and Sir Nico. Salamat. Thank you for Ayun. having us, and anytime po you can reach out. We're happy to Yes. participate anytime. Opo, hanggang sa susunod na invite po, Ambassador and Sir Nico. Thank you so much po. Magandang araw po. Okay, thank you. Okay, so nakausap po natin ang ating mga naging nakapanayam, sina Philippine Ambassador to Japan, Her Excellency Mylene J. Garcia Albano, at syempre po ang ating welfare officer sa Philippine Embassy in Japan, si Mr. Jeronico Herrera, na nagbahagi sa atin ng ang kalalagayan po ng ating mga overseas Filipino workers sa Japan, at syempre yung mga programang napakagaganda. Anong say mo naman? Itong Japan pala, Steph, may Ministry for Loneliness Oo and nga. Isolation. Anong masasabi mo dyan? Ayan. Syempre, dahil medyo nakasubaybay din ako sa Japanese culture dahil mahilig akong manood ng anime. Talaga? Ay, alam naman natin yung state, no, ng mental health doon. And nakakatuwa na talaga ang Japan ay naging proactive, no, pagdating sa ganong estado, no. Hindi sila yung nanood lang. Kumbaga, bumuo sila ng isang ministry para tutukan ang suliraning ito. At nakakatuwa din dahil kumbaga nakikipag-coordinate sila, no, with the ambassadors na nandun sa Japan para matutukan din yung mental health ng mga foreigners na nagtatrabaho doon. Ayan. Kumbaga, hindi lang for the Japanese Yes. ang benefits, kundi pati na rin doon sa mga migrant workers na nandun. So, nakakatuwa din, no, na malaman na ganun. At hopefully, no, makakita din tayo, no, from other countries naman, no. Oo. Malay natin, sa iba pala nating embahada pa, no, sa iba't ibang parte ng mundo ay makakita din tayo. And hopefully, maimbitahan din natin sila dito sa Warm Heart. Kasi gusto rin natin malaman yung kalagayan. Kasi nag-iiba din po yung, kumbaga, yung mga kailangang tugunan. Oo. Like for example, dito, yung language barrier, siguro not as much a problem kung sa US ka. Kasi sabi nga ni Ambassador, ang mga Pilipino, napaka-fluent mag-English, very good communicator when it comes to kasi yun nga. Well, ano naman yun? May factor din na nasakop tayo ng bansang US, ng Amerikano. So, kaya tayo natuto dahil yun ang na-adapt na natin eh. So, yun, pagdating sa language barrier, maybe not as much a challenge kung nasa US ka, pero yun sa ibang mga aspeto, like hirap ng trabaho, ano pa ba yung sabi niya? Cultural adjustment. Diba, Steph? Tsaka, syempre, yung kapasidad ng OFW na umuwi. Kasi, diba, syempre, they are there to save money, na magpadala. Oo. Diba, yun yung sinasabi na kaya sila binansagang bagong bayani dahil yung sacrifice na talagang binibigay nila, di bali ng hindi ako makakain, makapagpadala lang. Minsan may ganun pang narrative, 'di ba? O kwento, Steph, na talagang yun naman ay saludo tayo. Mabuhay po ang mga manggagawang Pilipino sa abroad dahil hindi po biro ang kanilang pinagdadaanan. Naku, wala na tayong oras, Oo Steph. nga. Talagang napahaba ang ating kwentuhan, pero ayun, bago tayo tuluyang magpaalam naman, talaga magpapasalamat tayo dito kay Sir Leo Magpayo dahil siya po talaga ang nag-iisa po namin na all in one. Alam niyo naman po si Sir Leo, siya po ang aming master control, siya po ang aming Warcast operator, at siya po ang aming live streaming Sa live stream. operator. Yes. Yun. So, tatlo po ang kanyang papel na ginagampanan tuwing umaga ng linggo para po sa himpapawid dito po sa digital platform ng Radyo Pilipinas World Service, ang Warm Heart. So, thank you po, Sir Leo Magpayo. At syempre,
muli. Hanggang sa susunod po na episode ng Warm Heart, naway manatili po kayong nakasubaybay. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman, si Steph Vicente muli. Ito ang Warm Heart!